This video is sponsored by Mao Tech Solutions. If you have lag problems with your computer shop and Wi-Fi Vendo machine, try our Macrotic with lag reduction configuration. Proven and tested by our customers. We also offer Wi-Fi hotspot so you can start your Wi-Fi business by just selling vouchers without having a machine. We also offer PPPoE if you want to supply internet to your neighbors. Visit our Shopee store and add to cart now. Okay, good day mga Kamautek. So gagawa tayo ng quick tutorial ngayon sa ating Wi-Fi kit. This is a simple guide po kung ano yung mga dapat nyong gawin pagka-receive nyo ng inyong order ng ating Wi-Fi kit. So unang-una nyong gagawin mga Kamautek is mag-set up kayo ng inyong laptop. Connect kayo from laptop LAN port to LAN ng inyong Microtech Hoplite. Tapos lagay kayo ng sample antenna. Para sa testing na ito mga Kamautek, ginamit ko yung ZTE ko na access point at nilagay ko siya sa AP na port. So dito sensya na sa ingay mga Kamautek, nasa kalsada kasi kami. Ito, kahit alin man dito mga Kamautek, pwede yan pang AP. Tapos set nyo yung kit na nabili nyo, depende. Ito po ay yung standard kit. So set up nyo, i-turn on nyo lahat, pati yung coin slot. Tapos mga Kamautek, kung wala kayong laptop, pwede naman, wag lang kayong gumamit ng laptop, turn on nyo na lang yung Microtech, tapos gagamit kayo ng cellphone. So unang-una mga Kamautek, pag na-receive nyo yung inyong kit, so more likely babaguhin nyo agad yung Wi-Fi rates nyo, kasi iba-iba naman tayo ng Wi-Fi rates, depende sa area natin, depende sa mga kakompetensya natin. So kung wala kayong laptop, cellphone lang gagamitin natin for this demonstration. Turuan ko kayo paano mag-iba ng Wi-Fi rates. So ang name ng access point na to mga Kamautek is ZTE AP. So hanapin natin ZTE AP. Connect tayo. So ito yung free portal natin mga Kamautek pag umorder kayo sa atin. So pagkalabas dyan, open lang natin Chrome, tapos punta tayo sa admin. Yung admin mga Kamautek, iba-iba yan, depende po yan sa na-assign namin sa inyong Microtech. So isusulat namin yung admin ng Wi-Fi dito sa inyong Microtech. Kung hindi man namin na isulat, isesend namin yan sa inyo, sa mga details nyo. So for this Microtech, yung admin niya is 10.0.0.1, 10.0.0.251/admin. So eto. Tapos dito mga Kamautek, yung admin details niya is ibibigay din namin yan sa inyo. Hindi namin yan isusulat sa Microtech mga Kamautek, isesend lang namin yan sa inyo, sa inyong details. So try natin ano kaya yung admin nito. Okay, so mali yung admin. Try natin isa. Okay. So napasok na natin yung Wi-Fi admin mga Kamautek. So para magbago ng rates, punta lang tayo dito sa promo rates. Tapos ito yung mga default rate na naset natin mga Kamautek. So 1 peso 15 minutes. So kung gusto nyong baguhin to, baguhin nyo lang dito 1 peso. For example, gusto nyo 20 minutes, so ibahin nyo lang to 20 minutes. Tapos yung price 1 peso, yung minutes lagyan nyo din ng 20 minutes. So gawin na lang natin for example. Tapos yung validity mga Kamautek, yan yung expiry. Bali kahit ilang beses silang mag-post, basta pagdating ng expiry, mawawala na yung time nila. So dito yung pangalawang rates 5 peso 2 hours. Depende na yan sa inyo mga Kamautek. Tapos yung validity niya is minutes. So times nyo na lang 60 minutes times ilang oras gusto nyong validity. Tapos dito, tapos after nyong mabago mga Kamautek yung rates, punta lang kayo dito sa pinakababa. Click nyo lang yung save. So since di naman natin to babaguhin kasi default rate naman to,
So di na natin isi-save. Pero kung babaguhin nyo mga kamotik, i-save nyo. Huwag nyo kalimutan i-save, okay? So punta naman tayo dito sa dashboard. So dito sa dashboard mga kamotik, makikita nyo dito yung sales, yung customer serve, active users, tapos system uptime. Ito yung oras kung kailan nag-on yung yung node MCU nyo, kasi naka-schedule tayo na ito turn off natin or i-reboot natin yung node MCU every 1 hour. Tapos ito yung system clock. Tapos dito mga kamotik, ibang status, makikita mo dito yung internet status at Microtech status. So online siya, so meaning good siya. So punta naman tayo dito sa system configuration. Dito sa part na to mga kamotik, medyo careful lang tayo kasi may mga details dito na pag nabago nyo, posibleng magkakaproblema yung Wi-Fi system nyo, yung buong piso Wi-Fi nyo. So dito sa Wi-Fi SSID, huwag nyong baguhin to mga kamotik. Dapat din nyo to iibahin para hindi kayo magkakaproblema. Yung vendor name, I think pwede nyong ibahin to, depende sa inyo. Pwede namang mabago yan. Yung IP address, huwag nyo nang baguhin yan. Tapos dito sa Microtech setting, as is lang yan mga kamotek. Be careful, huwag nyong baguhin yan para di magka-problema. Lalo na dito sa Microtech username and Microtech password. So huwag nyong baguhin yan. Dito sa admin panel setting mga kamotek, pwede nyo tong baguhin kasi yung nakaset namin dito is customizable naman. So yung admin username pwede nyong baguhin, for example sa name nyo. Tapos yung password pwede nyo ding ibahin. So walang problema yan mga kamotek. Tapos dito sa operator, huwag nyo nang baguhin to. Tapos dito sa coin slot insert wait time, ito yung oras mga kamotek kung kailan mag-i-insert coin or kung kailan mawawala yung insert coin. For example, nagpindot ng insert coin tapos hindi nag-respond yung naghulog, hindi siya naghulog. So after 60 seconds maka-cancel na siya. Coin slot abuse count, ito yung kung ilang beses siyang magpindot ng insert money na wala siyang hinuhulog. So after 3 times mababan siya for 2 minutes. So kayo nang mag-adjust dito mga kamotek kung ilang minutes yung gusto nyo na ban. So para sa akin, okay na yung 2 minutes. Depende sa inyo, pwedeng 1 minute, pwedeng 5 minutes. Depende na sa inyo. Dito mga kamotek, wala na kayong babaguhin dito. Tapos punta tayo sa ibaba. Dito sa pin assignment mga kamotek, wala na din kayong babaguhin dito. Careful lang para hindi magka-problema ang inyong system. So dito naman sa LCD setting mga kamotek, since wala naman tayong LCD na naka-include sa ating kit, so wala na tayong babaguhin dito. Voucher setting, wala nang babaguhin. So punta na lang tayo sa baba mga kamotek. Ito auto restart schedule. So ito yung sinasabi ko kanina na nag-schedule ang node MCU na magre-reboot siya every 1 hour. So 60 meaning 60 minutes, every 60 minutes magkusang mag-reboot yung node MCU. So depende na sa inyo mga kamotek anong gusto nyo. Pwedeng every 30 minutes, pwedeng every 2 hours, every 3 hours. So depende na sa inyo mga kamotek. So after nyo yung baguhin, huwag kalimutan ulit pindutin ang save. Okay mga kamotek, so para sa mga merong laptop dyan at merong access sa Winbox, so dito sa users mga kamotek, careful lang tayo dito. Kung hindi kayo comfortable sa username na binigay namin sa inyo sa admin, pwede kayong gumawa ng iba, pero sa part na to mga kamotek, yung Mautech na ginawa namin, which is ito yung naka-pairing doon sa node MCU, huwag nyo nang baguhin mga kamotek para hindi kayo magka-problema sa yung Wi-Fi system na piso Wi-Fi. So kung meron kayong gustong username at password na nasa isip nyo na comfortable kayo, pwede naman kayong gumawa dito mga kamotek. Click nyo lang yung plus, tapos make sure lang na yung group nya is naka-full. And then for example, kung gagawin nyo for example Joy
And then password nyo is 123456. Sample lang ito mga kamautik ha. 123456. So after nyan mga kamautik, click nyo lang yung apply and then okay. So sample natin mga kamautik ha. I-log out natin. Disconnect natin. Click natin yung session and then disconnect. Tapos gamitin natin yung bago nating ginawa kanina, Joy 123456. So click nyo dito yung MAC address mga kamautik and then click connect. So ayan, diba mga kamautik, nakaka-login pa din kayo sa inyong admin na bago nyong ginawa. So no need na baguhin tong Mautic na ginawa namin mga kamautik. So actually linalagyan namin to ng don't change this to avoid issue. So nilalagyan namin yan mga kamautik ng note, pero minsan nakakalimutan ng tech namin na lagyan yan. So kaya nagawa namin ang video na to para sa reminders na din sa inyo mga kamautik. So ano pa bang kailangan natin i-tackle dito? So para sa bandwidth management mga kamautik, I think may ginawa na kaming video para dyan. So dito lang yan sa Q3. So meron na kaming separate video na ginawa dyan mga kamautik. So check nyo na lang dun sa na-send namin na link. Okay, so bago nyo ilagay sa box ang inyong Wi-Fi kit mga kamautik, so check nyo din yung mga wirings dito. Ito yung mga wirings natin mga kamautik. So check nyo yung part na to kung hindi siya maluwag. Tapos dito mga kamautik, check nyo din kasi hindi maiiwasang pwedeng magalaw to mga kamautik during shipping. So pagkadating sa inyo, check nyo yung wirings. Tapos dito din mga kamautik, check nyo din kung hindi siya maluwag para siguro tayo na walang error sa ating system. Dito din mga kamautik, ito yung wire sa coin slot. Make sure na nasa taas yung positive. Ito yun papunta sa ating buck converter. Tapos yung set pin mga kamautik, ingat lang tayo sa paglagay ng set pin kasi medyo fragile siya. Alalayan nyo lang mga kamautik, huwag nyo masyadong diinan kasi baka masira. So one last thing mga kamautik, bago nyo ilagay sa inyong box, syempre test muna yung kit kung gumagana ba siya. So for testing, make sure na nakahanda kayo ng iba't ibang coins. Kung wala kayong 20 pesos, depende na sa inyo. So ako dito meron akong 20 na pang testing. So test natin yung kit kung gumagana ba siya mga kamautik. So connect tayo sa ating AP which is ZTE AP. Pero depende pa din yan anong name ng AP nyo dyan mga kamautik. So connect tayo sa ZTE AP. Tapos lalabas itong free portal natin mga kamautik. So check nyo yung Wi-Fi rates na binago nyo. Kasi after nyong nabago yung Wi-Fi rates, pag nag-success siya, dapat makikita nyo dito yung Wi-Fi rates na nabago nyo na. So insert money, insert coin tayo mga kamautik. After mag-insert coin mga kamautik, nakikita nyo na nag-a-activate na yung blinker ng kanyang LED frame. So try natin maghulog mga kamautik. Piso. Okay, tama yung credit nya. Another piso. Piso na luma. Tapos 5 na 5 peso na bago. Okay, tama yung hulog nya. 5 peso na luma. Okay, tama yung ano nya. Count nya. 10 peso na bago. 22. Okay, tama. 10 peso na luma. Ay, wait, nahulog. Ay, hindi ata tinatanggap tong lumang cheese. Okay. Okay. So, pag may mga case na ganun mga kamautik na minsan namimili yung coin slot, palitan nyo lang ng ibang coins or ilagay nyo sa kabilang side. So, last one is 20 coin. So, dapat 52.
So, antayin yung maging 52. So, after that mga kamote, click nyo lang yung go online. Tapos, normally, magre-redirect siya sa sa ZTE AP connected. Magsasabi siya na connected na siya. Tapos, final testing, syempre test natin kung meron siyang internet connection. So, click tayo ng just random video. Okay, so ayan na mga kamotek. Na-prove na natin na nagwo-work na yung kanyang system. So, after that, pwede nyo na siyang ilagay sa inyong box. So, ganun lang mga kamotek. Just as simple as that. Good luck sa inyong mga business at maraming salamat sa suporta mga kamotek. Have a nice day!